Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo muli about naman ito kay Rufa May Quinto patungkol sa pagkakadawit nga nito sa issue noon kay Nery Naig Miranda. So ang video ito ay mula kay Hot Showbiz. So meron itong pamagat na Rufa May Quinto nakatakas na bago mahuli at arestuhin ng pulisya. So ano kaya yung nakapaloob sa video ito, men? So, yan yung panonoodin natin. So, bago natin simulan Hot Showbiz, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga ka-noisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. So, again, ang pamagat ng video ito, Rufa May Quinto, nakatakas na bago mahuli at arestuhin ng pulisya. So, siguro, kung sinusundan nyo yung usaping ito, men, ay malalaman nyo na ano nga siya, di ba? Siya yung some kind endorser ng kinasangkutang ni Nery Naig Miranda. So, yun yung alamin natin. Again, Hot Showbiz, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Rufa May Quinto nakalipad pa ibang bansa bago mahuli ng pulisya. Nako. Yun din yung isa sa hindi ko sinasabing si Rufa May, pero yung iba kasi sa atin dito, especially yung mga sikat, kapag nasasangkot sila sa mga ganitong issue or mga issues, is bigla silang lumilipad sa ibang bansa, Nakatunog si Rufa May Quinto sa pulisya kung saan sa paghain dito ng warrant of arrest sa hometown nito sa Quezon City ay wala umanong nadatnan ng mga pulis doon kung saan wala na pala sa Pilipinas ang aktres at nakalipad na ito pauwi sa Amerika. Rufa May Quinto's lawyer says she has warrant of arrest, claims she's a victim. So December 2. So victim din siya. Well, hindi din naman pa natin masasabi yan kung victim ba talaga siya or involved siya, or I mean siya yung utak or may kinalaman siya, kasi yun nga parang lilitisin pa kasi yan, di ba? So korte lang talaga yung makakapagsabi talaga niyan. Dahil US citizen na si Rufa ay malaya itong nakalipad pa Amerika bago ang paghahain ng warrant of arrest sa aktres. Yun Matalino si Rufa dahil nakauwi pa siya bago ma-hold sa departures ang kanyang visa dahil may warrant of arrest na ito. Kinumpirma ng kanyang... So siya? Ano ba? Pure US citizen na ba siya? Like wala na ba talaga? Di ba siya dual citizen? Or explain me na lang if may mga nakakaalam sa inyo. Yung abogado na may 14th counts of syndicated estafa ang ikinaso sa aktres katulad ng mga kaso ni Nery Miranda. Isang linggo. Katulad ng kay Nery Miranda. 14 counts. Grabe, ang bigat na. Ang makalipas nang makauwi si Rufa sa kanyang hometown sa Amerika matapos mabigyan ng bisa ang warrant of arrest nito dito sa Pinas. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na si Tito Boy Abunda na ayusin muna ang papeles sa kaso nito at magpiyansa na dahil hindi biro ang kaso na kinakaharap nito. I don't know lang if makakapagpiyansa talaga siya sa lahat, kasi si Nery Naig naman may napiyansahan siya pero meron ding hindi. Kasi yun nga, sa sobrang bigat ng ikinaso sa kanya. 1.7 million ang piyansa ni Rufa May Quinto. Take note, ay temporary lang ito sa isa niyang siya ng kanyang kaibigan na si Tito. Ulitin lang natin kung magkano. Boy Abunda na ayusin muna ang papeles sa kaso nito at magpiyansa na dahil hindi biro ang kaso na kinakaharap nito. 1.7 million ang piyansa ni Rufa May Quinto. Grabe, 1.7 million. Malaking pera din yun . Kung tayo may hawak nun, wala na, mayaman na tayo. Milyonaryo na. Grabe, sa kanila, pinangbibail lang nila. Though, paghihirapan din naman ni Rufa yan, yung bail na yan, pero grabe yung laking pera. Take note, ay temporary lang ito sa isa niyang kaso kung papayagan siya na makalabas ng korte. Yun lang din. Yung bail niya, hindi pa yun guaranteed na out na talaga siya sa kaso or out na siya sa issue. Nako. Bagamat nasa Amerika si Rufa nang ilabas ang kanyang warrant of arrest, sipa ni Rufa na nakakasad dahil bakit siya nadamay sa kontrobersya na ito. Dahil malinis raw ang kanyang pangalan at idinamay lang umano siya ng mga nagkaso kay Nery dahil isa rin siyang endorser ng kumpanyang Dermacare. Ang tanong ng publiko, uuwi ba si Rufa dito sa Pilipinas? Ano ba yung Dermacare? Parang mga belo ba yan? Kasi yung Dermacare, parang ngayon ko lang narinig yung company yan. Sagot po ay uuwi si Rufa May Quinto dito sa Pilipinas at magvo-voluntary surrender ang aktres sa pulisya sa mga inihain sa kanyang 14 counts of estafa at 8 counts of syndicated estafa. Ayon sa... Yun naman talaga yung dapat gawin kung ayaw mong mas lalo pang lumaki yung
parusa sa'yo. Or, if wala ka din naman talagang kasalanan, makiklear din naman yung pangalan mo. Lawyer ni Rufa May Quinto, she will face those charges. Mag-voluntary surrender siya and magpo-post po kami ng bail for that. She's worried kasi hindi naman totoo yung allegations kasi my client po is just a brand ambassador, a model endorser. Ni hindi sa kanya nakapagbayad ng down payment, tapos yung mga cheque po puro tumalbog. Lahat po Nako. yan hawak naman po namin yung ebidensya, ipepresent namin sa court. Malaking So parang parang victim din pala siya. Yun yung gusto niyong palabasin. Nako. tao talaga ang nakabangga ng Dermacare at hinahabol ang mga artistang nag-endorso dito kaya nadamay lahat ng mga sangkot sa kumpanya. Kung wala raw talaga siyang kasalanan ay harapin niya ang mga kasong ikinaso sa kanya upang mapatunayan sa batas Tama. na wala talaga siyang nilabag at malinis ang kanyang konsensya, yun lamang po ang Yun naman din talaga yung dapat gawin, men. If ever wala ka talagang kasalanan, ano yung kakatakutan mo, di ba? ano ang masasabi mo sa balitang ito, comment mo sa ibaba. So, yun lang naman. So, again, ang video ito ay mula kay Hot Showbiz. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Noisy. So, mga ka-noisy, that's it. So, comment down below kung ano masasabi nyo doon. So, si Rufa May pala is US citizen. Grabe. Tapos yung bail niya, 1.7 million. Grabe. Ipang-bail mo yun. Ang sakit ng ganun, di ba? Well, siguro if ganyan, napaka-unfair din talaga sa part na parang, ba't nyo ako kakasuhan? Di ba? Wala naman talaga akong kasalanan. Tapos, di ba, syempre, gumastos ka rin ng 1.7 million. Tapos, hindi naman pala talaga totoo yung mga akusasyon sa'yo. May refund ba yan, guys? Kasi malaki yung 1.7 million, ha? If ever mapatunayan na wala talagang kinalaman si Rufa, paano na yung 1.7 million niya if ever nakapag-bail nga siya? So ano yun, for her freedom lang yung 1.7 million? Diba? Wala yung refund. Parang lugi. Diba? Lugi kapag gano'n, yung tipong pagbibintangan ka. Pero yun nga, hindi naman din talaga random yung bintang sa kanya. Kasi endorsement din naman talaga siya ng company. Ang ano lang talaga natin dito is parang, if ever mapatunayan ba na parang, endorsement lang naman ako, wala naman talaga akong kinalaman siya. Diba? Kasi hindi rin naman natin sure if meron talagang pananagutan yung endorser kapag halimbawa ganyan, biglang nagka-problema sa kumpanya nyo, tapos isali kang ireklamo ng mga investor. Kasi yun nga, yung mga investor din, parang umasa din kasi sila. 'Di ba? Like, sumugal sila ng pera dahil dahil sa'yo na kilala ka. Parang nagbigay yung trust. Pero I don't know lang, guys, if ever halimbawa ganyan. Wala namang pagpipilit. 'Di ba? Wala namang pagpipilit na ginawa si Rufa May. I don't know if pasok ba siya doon sa parang kasali siya sa nanloko. 'Di ba? Kasi kung halimbawa ganyan, wala siyang kaalam-alam, napaka-unfair din naman nun. 'Di ba? Na parang isasali kang kakasuhan. 'Di ba? Kayo, do you think kapag ganun? Or siguro kayo, ano sa tingin nyo yung dapat i-ano kay Rufa May ngayong endorser siya. And if ever na if ever na mapatunayan na wala, endorser lang talaga siya. Wala siyang hindi siya namimilit, hindi siya nag-i-invite, hindi siya nagbibenta or whatsoever. Comment down below. So again, that's it na lang muna. Hot Showbiz and then Filipino Easy. Like, comment, or subscribe. Filipino Easy.